Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastora Joy Maligaya mula sa Balayan, Batangas Lutheran Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Amin Diyos sa dakila at pagpala, nandirito po kami sa umagang ito upang ikaw papurihan at pasalamatan. Maraming salamat Panginoon sa buhay at kalakasan, sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Samahan po kami sa umaga ito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa gabay ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong umaga po ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos from Numbers chapter 1 verse 32 to 33, titled The Tribe of Rain. Ang pag-aaralan po natin ay patungkol sa unang sensus sa Israel. Ano ang sensus sa Biblia? Ito ay ang pagbibilang ng mga tao o grupo para sa layunin ng bilang ng buong populasyon ng mga saserdote at mga lalaking kwalipikado para sa military na siyang mangunguna sa digmaan. Layunin ng talaan na buuin ang Israel bilang isang bansa at isang hukbo. Binibigyan ng diin ang paggawa ng talaan ng bawat tao ay mahalaga sa mga layuning pagtubos ng Diyos at ang gawain sa bansa ay kailangang maisaayos. Ito'y nagsimula ng unang araw ng ikalawang buwan matapos umalis sa Ehipto ang sambayan ng Israel sa pangunguna ni Yahweh. Inutusan niya si Moises habang sila ay nasa loob ng toldang tipanan. Sinabihan ni Yahweh na magsagawa sila ng isang sensus, bilangin at ilista ang pangalan ng buong sambayanan ng Israel ayon sa kanilang angkan at lipi. Ang lahat ng mga tao isinulat ayon sa mga lipi, angkan at mga pamilya upang itatag ang kanilang mga talaang kanan ng mga pinuno. Ngunit ang malulusog na lalaki lamang na 20 taong gulang pataas ang nairehistro para sa paglilingkod sa militar sa hukbo ng Israel. Sa tulong ni Aaron at ng mga pinuno ng bawat angkan na itala ang lahat ng pinuno ng bawat lipi, ang mga talaan ng lahat ng lalaki mula sa gulang na 20 pataas. Ginawa nila ito sa ilang ng Sinai ayon sa kautusan ni Yahweh at isa rito si Ephraim na kung saan naitala ang bilang ng tribo ay umabot sa 40,500 na kalalakihan. Ang kanlurang bahagi ay pinamunuan ng kapwa ni Ephraim. Naitala ni Moises at ni Aaron ang kabuang bilang na naitala ng bawat pinuno ng bawat lipi na umabot sa total na bilang na 603,550. Ito ang kabuang bilang ng mga lalaking higit sa 20 taong gulang, maliban sa mga Libita. Ang mga Libita ay hindi kasama sa sensus ng mga tribo, ngunit binilang ng hiwalay. Ang tribo ni Levi ay dapat ihiwalay sa iba pang mga tribo. Ang mga lalaki ni Levi ay kay Yahweh at ang kanilang misyon ay ang bantayan at pangalagaan ang santuaryo. Bukod pa sa pagtulong sa mga punong saserdote, si Aaron at sa kanyang mga anak sa kanilang mga tungkulin sa paglilingkod. Ang aklat ng bilang ay nagpapahayag na ang bansang Israel ay lumago ng isang malaking bansa dahil sa napakalaking bilang ng hukbong pandigma. Kaya sila naging malaki at matatag ay dahil sila'y pinagpala ng Diyos. Ang banal na tinalagang plano para sa pagkakampo ng mga tribo ay muli nagpapatunay sa kayusan at hierarchy ng simbahan. Si Moises ang tagapamagitan ng tipan ng Diyos, ang mataas na saserdote. Si Aaron ang kinatawan ng mga tao sa Diyos sa liturhiya ng pagsamba at ang mga punong saserdote at ang mga Libita, ang mga ministro ng santuaryo ng Diyos. Sinang-ayunan ng Diyos ang kayusan sa liturgical na pagsamba at isang banal na tinalagang otoridad na responsable para sa pangangailangan ng mga tao. Ang mga tagapaglingkod ng simbahan ay mananagot sa kanya sa paraan ng kanilang pagtuturo at sa pagsasagawa ng tamang pagsamba. Ang kampamento ng Israel ay inayos sa ganitong paraan. Ang mga Libita ay nakapalibot sa tabernakulo, samantalang sa labas naman ay nakapalibot ang 12 tribo na may 3 tribo sa bawat gilid ng tabernakulo.
tabernakulo. Ang kanilang hanay ng marcha ay nakaayos din sa parang kapag ang ulap ay tumataas, maaari silang gumalaw ng mabilisan at kapag ang ulap ay bumabalot sa kanila ay maaari lang hanapin ang lugar ng kampamento ng walang pagkalito. Itinuturo ng Biblia ang pagsasaayos, ngunit hindi para sa kapakanan ng kayusan lamang, kundi upang magkaroon ng maayos sa pamamalakad sa kanilang gawain. Ang tabernakulo na sumasagisag ang buhay ng isang bansa ay umiikot sa Panginoon at pagsamba sa Kanya bilang kanilang manunubos. Tayo po'y manalangin. Ama sa langit, salamat sa mga aral na tutunan namin mula sa iyong banal na salita. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig at pagpapala sa aming buhay. Pinupuri ka namin ngayon ang iyong pabor ay binibigay mo sa amin. Patawarin mo kami, Ama, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Gawin mo kami mga instrumento ng iyong kapayapaan habang pinapalakas mo kami matanggap ang iyong mga pagpapala sa aming mga pamilya, sa aming komunidad, maging sa aming bansa. At dalangin po namin ang kapayapaan sa aming mundong ginagalawang ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawa natin dito. Muli po niyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po niyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.